Hi guys, naisip mo na ba kung paano sinusuportahan ng mga tulay ang napakaraming bigat na dumadaan nang hindi ito bumabagsak? Well, hayaan mong tapusin ang video na ito upang matulungan kang maunawaan ang konsepto ng bridge capacity. Ang bridge capacity, it refers to the maximum vehicle weight that the superstructure can safely support without experiencing permanent deformation, failure, or collapse. So, masakit ulo ko dun ah. Halimbawa nito, humingi ng favor si Manong upang dalhin ang kanyang 25 kilograms na bigas, ngunit yung kaya mo lang dalhin 10 kilograms. Dahil dito, maaari kang mapahamak o magkaroon ka ng physical injuries. Ganon din yung mga tulay, kapag nasobra nito sa bigat, maaari itong bumigay. Kaya dahil dito, ang mga bridge engineers naglalagay ng mga load posting. Tulad nito, 20T. Ang ibig sabihin niyan, 20 tons lang ang maximum vehicle weight ang maaring dumaan sa tulay na ito. Kapag dumaan ba yung 20 tons na truck at kasabay nito yung mga lightweight vehicle, bibigay ba ang tulay? Sakit sa ulo yan ah. In my opinion, bilang isang ordinary civil engineer, ang sagot ko dito, depende. Bakit naman depende? So magbibigay tayo ng sagot kung bakit. Kasi there are two theoretical live load models to design or evaluate a bridge, the HL93 at yung MS18. Kapag sinabi natin HL93, it is a combination of three different loads: the design track, design tandem, at design lane load. Ang total gross weight ng design track natin, umaabot ito ng 33 tons. So ano naman yung MS18? Ang MS18, also known as HS20-44, na established ng AASHTO nung around 1944. So anong pinagkaiba niya sa HL93? Actually, konti lang yung pinagkaiba ng MS18 at ng HL93. Yung MS18 kasi, ang design lane load niya is nag-add siya ng concentrated load to design shear and moment. And it is the equivalent of the design track. So balik tayo doon sa tanong, kapag dumaan ba yung 20 tons na truck at kasabay nito yung mga maliliit na vehicle, bibigay ba yung tulay? So yung naging sagot ko bilang isang ordinary civil engineer ay depende. Bakit naman depende? Kapag HL93 ang ginamit sa evaluation, hindi magko-collapse yung bridge. Wow! Kapag HL93 ang ginamit to evaluate a bridge, ang ibig sabihin niyan, ang design track mo, meron pa siyang kasamang design lane load. So ibig sabihin, ang analysis mo doon, design track plus the design lane load, or design tandem plus the design lane load. So ganun yung naging concept niya pag HL93. Pagkapag MS18 ang ginamit natin to evaluate, design track lang yung pinapatakbo sa bridge, or equivalent niya yung design lane load na may concentrated load para sa design moment at design shear, or alternate military loading yung pinapadaan. So in short, mas mabigat yung HL93 theoretical live load model compared sa MS18. Ang national government, gumagamit sila ng LFD method para i-evaluate yung existing bridge. Ano ba yung LFD method or load factor method? Ang load factor method, gumagamit siya ng MS18 na loading. So kapag national government yung naglagay ng ganitong load posting,
Big sabihin, kapag pinadaan mo yung 20 tons na truck at kasama nito yung mga maliliit na vehicle, possible magko-collapse yung bridge. Okay, that's all for this video. Sana naintindihan natin kung ano yung load posting, kung ano yung 20T, hindi yung 20,000 na 20 tons. So, kung meron kayong insights with regards to this topic, comment below. Thank you.